Study time na naman mga kapatid. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Tayo po ay mag-aaral na muli ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo na namnamin ang kanyang mensahe sa araw na ito. Bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na napakabuti, ang aming tagapagligtas, ang aming provider. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na muli pinahiram mo sa amin, sa kalakasan. Maraming salamat, O God, sa pag-iingat mo sa amin, Lord, sa buong isang linggo, sa pag-provide sa aming mga needs sa buong isang linggo. Maraming salamat, O God. Tunay nga, Lord, na napakabuti ninyo. Pag-ibig niyo sa amin ay umaapaw na hindi kami nagkukulang, Panginoon. Bago ang lahat, Lord, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Maliit man ito o malaki, Panginoon, sinasadya o hindi, hayag man o hindi, kasalanan sa aming isip, sa salita at sa gawa. Patawad, Panginoon. At ganun din, Panginoon, pakalinisin mo ang aming mga puso at alisin mo lahat ng mga gawa na laman. Sa ganun, O God, ay makalapit kami sa iyong trono ng habag at makarating sa iyo, Lord, ang aming mga panalangin. Lord God, maraming salamat at hinihiling namin na sa oras na ito, baba mo yung Santo Espiritu na siyang gagabay sa amin sa gagawin namin pag-aaral ng iyong mga salita, Panginoon. I-bless mo rin, Lord, ang mga anak mong makapanood ng video na ito. Nawa ay may sa puso nila ang mga aral na ibibigay mo sa amin. May pamuhay nila. Sa ganun, Lord, ay lalong umigting ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ganun din, Lord, hinihiling ko na bigyan mo ko ng kalakasan, karunungan, Panginoon, para maihayag ko ng maayos ang iyong mensahe sa mga anak mo sa Mandarin Bible Cell at sa Adelina Extension Bible Cell. Maraming salamat, O God, anuman tangka ng kaaway para guluhin ang pag-aaral namin ito, ay kinakas out namin lahat ng masamang espiritu na nandito sa lugar na ito. We cast you out, get out of this place, all kinds of bad spirits. At Lord, wala kami ibang hinihiling, kundi baba mo, Lord, ang iyong Santo Espiritu na siyang makasama namin hanggang matapos ang gawain ito, Panginoon. Maraming salamat, O God, at ngayon pa lamang ay kiniklaim namin at tagumpay na ang pag-aaral na gagawin namin sa hapon ito. Maraming salamat, O God, sa iyo papuri, lahat ng pagsamba, pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Magandang hapon muli, mga kapatid. As usual, we miss you. Ganon ang ganon. Kasi hanggat hindi tayo nakikita ng face to face, ay talaga andun sa puso natin yung pagka-miss natin sa isa't isa. Amen po. Sa hapong ito, mga kapatid, ay may magandang mensahe ang ating Panginoon sa atin. Ito ay manggagaling sa awit 117 verse 2. Ang sabi po rito, dahil sa napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan, purihin ninyo ang Panginoon. So, sa isang relasyon, mga kapatid, kailangan ang katapatan natin sa isa't isa. Ikaw, tapat ka sa karelasyon mo. Sa iyong pamilya, relasyon sa iyong pamilya, sa kaibigan, sa mga business partners, sa mga kapatiran natin sa iglesia, mga katrabaho. Kailangan natin yan, ang word na yan na katapatan, yung faithfulness. Napakalaga po ng katapatan sa isang relasyon sapagkat isa ito sa magpapatagal
sa inyong samahan. Yan, tumatagal ang isang samahan kapag ang both parties ay faithful sa isa't isa. Pag ang katapatan po ay nawala sa isang relasyon, ito ay ang relasyon ay masisira at usually ay nauuwi sa hiwalayan. Yung pag maghihiwalay kayo ng landas, mawawala na yung katapatan ng yung kabila ay nawala na, magkakasira kayo talaga at mauwi yan sa paghihiwalay. Tayo bilang mga anak ng Diyos, dapat ay magpasalamat tayo sapagkat nagkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng relasyon mula nang tinanggap natin siya sa ating buhay. Ayan. Nung tinanggap natin siya, na siya lamang ang ating Diyos na ating tagapagligtas. Amen po. Siya ay nanatiling tapat. Ang ating Panginoon po ay nanatiling tapat kahit na tayo ay hindi naging tapat sa Kanya. Aminin po natin, may mga panahon na hindi tayo nagiging tapat sa Kanya. Alam natin yan, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ang ating Diyos ay forever faithful. Ang ating Diyos po ay forever faithful. At yan po ang title na ating pag-aaralan ngayon. Ayan. Tingnan po natin sa 2 Timoteo 2:13. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Ganun pala yun, mga kapatid. Hindi tayo itatakwil ng ating Panginoon sapagkat tayo ay pag-aari niya. Pag-aari na niya tayo. Hindi na tayo ang may-ari ng buhay natin. Siya na ang nagmamay-ari ng buhay natin. At ang karakter nito ng pagiging tapat ng ating Panginoon ay hindi kayang baguhin ng kahit na anong sitwasyon at ng kahit na sino. Walang pwedeng magbago sa kanyang katapatan. Amen. Ngayon ang tanong, what are God's forever faithfulness in us? What are God's forever faithfulness in us? Ano daw ang walang hanggang katapatan ng Diyos sa atin? Walang hanggang katapatan ng ating Panginoon. Ano yung meron sa atin yan? Okay, number 1 po, His forgiveness if we confess our sins. His forgiveness if we confess our sins. So, sumasa atin ang katapatan ng kapatawaran ng ating Panginoon kapag inihayag natin na tayo ay nagkasala. Inihayag natin sa ating Panginoon na, Lord, ako po'y nagkasala. Ayan. Lahat tayo ay makasalanan. Aminin po natin yan. At patuloy na nagkakasala. At maraming salamat na lang talaga at meron tayong Diyos na tapat na nagpapatawad sa atin. Yan. Isa yan sa kumbaga ay tawag dito, ang blessing natin na meron tayong Diyos na nagpapatawad. Sabi nga po sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Yan, nagpakalinaw. Alam natin yan sa Tagalog. Kung tayo maghayag na ating mga kasalanan,
Ang ating Diyos ay tapat at makatarungan na tayo ay patawarin at linisin sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga karumihan. So, yun po. Isa yan sa faithfulness ng Panginoon sa atin, yung kanyang kapatawaran. Number 2, all His words and promises. All His words and promises. Ang walang hanggang katapatan ng ating Panginoon ay makikita natin sa kanyang mga salita at sa lahat ng kanyang mga pangako sa atin. Amen po. Napakaraming pangako ng ating Panginoon. At ang salita ng Diyos, from page 1 hanggang sa dulong page ng Bible, yan ay punong-puno ng kanyang mga salita. Ang mga pangako ng Diyos ay palaging yes. Tandaan po natin na laging yes ang pangako ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesucristo. Laging yes, walang no sa ating Panginoon. Basahin po natin sa awit 145:13. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Ang kanya daw gawa kahit na ano ito ay mabuting lahat. Tandaan po natin, ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Lahat ng sinabi niya ay ginagawa niya. Lahat ng sinabi niya ay ginagawa niya. At gagawin pa niya. Amen po? Ginagawa niya ito para sa ating lahat. At gagawa siya ng paraan kung wala ka nang magagawa. Siya talaga ang gagawa ng paraan. Kasi nangako siya eh. So, gagawa siya ng paraan kung hindi mo na kaya, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Siya ang gagawa niyan. Dahil nga, tapat nga siya sa kanyang pinangako sa atin eh. Ang sabi po sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtanggumpayan iyon. So, siya ang nangako at siya ay gagawa talaga ng paraan. Gagawin niya ang anumang hilingin natin sa Kanya. Name it, sabi nga, name it and He will give it to you. Bibigyan niya talaga sa atin yan. Ito po sinabi sa 1:14:14. Napakaganda po. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Ayan. Napakaganda, di ba? Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Pero kung matatandaan ninyo, mga kapatid, may tinuro sa atin, bakit hindi ibinibigay ng Lord ang mga hinihiling ko? Sagot doon, baka hindi naayon sa kalooban ng Diyos ang hinihiling mo. Di ba? Yun eh. Isa sa mga reason kung bakit hindi binibigay ng Lord ang mga kahilingan ng tao, ng mga anak niya, ay sapagkat hindi ito naaayon sa kalooban ng Diyos. Baka yung hinihiling mo ay lalong makasira sa buhay mo. Amen? Amen po. And number 3,
Ano yung mga faithfulness, yung katapatan na yan ng Diyos na nasa atin na. Number 3 is, forever faithful through all generation. Forever faithful through all generation. Ang ating Diyos ay mananatiling tapat sa lahat ng henerasyon o sa lahat ng ating saling lahi. Sabi nga po sa Psalm 100 verse 5, for the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. So, magmula sa ating mga ninuno, yan, mga ninuno natin, magmula pa noon ng araw, hanggang sa ating kaapo-apuhan. Mula noon hanggang ngayon, at sa future pa, ang katapwatan ng Diyos ay hindi magbabago. Sa lahat ng henerasyon dadaan o darating pa. Ngayon, yung mga anak mo, mga apo mo, yung sumunod pa mga apo, yung sumunod pa mga apo, mawala na tayo, tuloy-tuloy ang henerasyon na yan. Yung katapatan ng Diyos ay hindi mawawala. Amen. Ang sabi po sa Psalm 119 verse 90a, ito po sinasabi, your faithfulness continues through all generations. Inulit na naman, ano po? Ang katapatan ng Diyos ay hindi magbabago. Mula noon, hanggang ngayon, hanggang sa mga darating na panahon. Tapat siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 33 verse 4, for the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. So, yun po ang tatlong katapatan ng Diyos na nasa atin, mga kapatid. Ang una, yung kanyang kapatawaran, His forgiveness. Pangalawa, all His words and promises. And number 3, forever faithful through all generation. And ang susunod na tanong, how to respond to God's faithfulness? Paano natin masusuklian ang katapatan ng Diyos na ito na ginagawa niya sa atin? Ang katapatan niya sa atin. Paano natin ito masusuklian? Gusto niyo pong malaman? Okay, ang number 1 po ay show our gratitude by singing hymns and praises to Him. Simple lang po ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Yung katapatan niya ay suklian natin ng pag-awit natin sa Kanya. Sabi nga, awitan natin siya ng mga himno at mga papuri. Awitan natin siya, purihin natin siya. Ganun lang kasimple, mga kapatid. Nakakalungkot lang kasi ngayon wala tayong face-to-face. Yung nakakamiss ba yung pagbungad mo pa lang sa simbaan natin ay andun na kagad yung praise and worship. Doon pa lang ay may papakita mo na sa pamamagitan ng pag-awit kahit hindi maganda ang boses natin, aawitin natin. Yung mga lyrics ng kanta ay talagang punong-puno ng yung gratitude. Punong-puno ng pagpuri sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan sa atin.
Ngayon, kung sa bahay, magagawa natin, kikinig tayo ng mga ah, mga papuring awit, sinasabayan natin, pwede natin yung ginagawa kahit na, kunya, naglilinis ka ng bahay, pakanta-kanta ka ng mga awitin na patungkol sa ating Panginoon, yung kanyang kabutihan, hindi mo mapapansin, tapos ka na sa ginagawa mo, hindi ka napagod, bagkos andun pa, malakas ka pa kasi yung punong-puno ka ng gratitude sa ating Panginoon. At yan ay nakikita ng ating Lord, mga kapatid. Sabi nga po sa awit 71 verse 22, tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal ng Israel. So, karapat-dapat ang ating Panginoon sa ating mga papuri. Yan ang isukli natin sa kanyang katapatan. Amen po. Sabi nga po sa awit 117 verse 1 and 2, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mamamayan ng mga bansa, dahil napakadakila ng pag-ibig sa atin ng Panginoon at ang kanyang katapatan ay walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. And number 2, paano natin ibabalik o masusuklian ang katapatan ng ating Panginoon? Hold on to our hope in God. Hold on. Hawakan natin o panghawakan natin ang ating pag-asa na yan sa Panginoon. Bakit? Siya ang ating ultimate hope. Ang ating Diyos, ang ating ultimate hope. Sabi nga po sa Hebreo 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Yan, panghawakan po natin yan. Tapat ang nangako sa atin, kaya kailangan huwag tayong mag-alinlangan, huwag tayong magduda na talaga bang mangyayari yung pinangako ng Lord? Yung mga promises ba niya ay totoo? Nangyayari ba at mangyayari ba? Kailangan po, panghawakan natin yan. Hold on. Kumapit tayo doon. Sa pag-asa na yan sa ating Panginoon. Sabi nga pa, umaasa sa Diyos ay pagpapakita ng ating pasasalamat. Yung pala, pag umaasa ka sa Lord, pinapakita mo na ikaw ay nagpapasalamat at nagtitiwala ka sa Kanya. Iyan. Sapagkat ang ating Diyos ay nananatiling tapat sa Kanyang mga salita at pangako. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos, mga kapatid. Doon nga sa una natin kaninang mga inaral, sabi nga, gagawin niya ang lahat. Gagawin niya ang lahat. So kung ano pinangako niya, gagawin niyang lahat yan. Huwag tayong mag-alinlangan. Sabi nga po sa awit 146, 5 and 6, mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob, sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat, at lahat ng bagay, ang kanyang pangako ay maaasahan.
Ayan. Ang ating Diyos ang lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, ng lahat ng bagay. So, mag-aalinlangan ka ba sa kanyang pangako? Mag-aalinlangan ka na, kaya itong gawin ng Diyos? Kung yung langit nagawa niya ang lupa, ang dagat, lahat yan ginawa niya, kung anong nakikita natin, gawa lahat ng Diyos yan. Amen, mga kapatid. So, napakapalad natin na mga umaasa sa ating Diyos. Napakapalad natin. Kasi kung hindi ka sa Diyos aasa, kanino ka aasa? Diba? Sa tingin mo, may bigay ng iba mong inaasahan, yung hinahangad mo? Hindi. Tanging Diyos lang ang makakapagbigay noon. Kung may bigay man yan ng kabilang kampo, alam na natin kung sino yung kabilang kampo, ay hindi yan kalugod-lugod. Hindi ka mapapabuti kasi hindi yan galing sa Diyos. Amen po. And number 3, paano natin maibabalik, masusuklian ang katapatan ng ating Panginoon? Let us remain faithful to God. Let us remain faithful to God. Manatili tayong tapat sa Diyos. Manatili lang tayong tapat. Kahit ganito ang kalagayan natin, nasa gitna pa rin tayo ng pandemyang ito, manatili tayong tapat sa ating Diyos. Huwag tayong magduda. Huwag tayong manlamig. Marami na kasi nanlalamig sa pananampalataya. Nagdududa na sila na, bakit hanggang ngayon pandemic pa rin, lockdown pa rin kami? Wala bang ginagawa ang Diyos? Akala ko ba'y gagawin niya ang lahat? Huwag po, alisin po natin sa ating mga puso yan, sa ating mga kaisipan. Kahit na anong mangyari, manatili tayo tapat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa awit 18, verse 25, tapat ka o Diyos sa sino mang tapat at napakabuti sa mga taong ganap. Yan, ang liwanag. Tapat ang ating Diyos. Ngayon, sinasabi po, kung tapat ang ating Panginoon, kung saan nananatiling tapat sa mga hindi tapat. Pakinggan po ninyo to ha. Kung siya ay nananatiling tapat sa mga hindi tapat, gaano pa kaya siya katapat sa mga nananatiling tapat sa Kanya? Silang mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Imagine nyo kung gaano mapapakita ng Lord ang Kanyang katapatan sa ating mga sumusunod sa Kanya, sa ating mga nananatiling tapat sa Kanya. Kung yung mga hindi nga tapat nananatili pa rin tapat ang Diyos sa kanila, hindi siya nagbago. Kaya sila sabi nga kanina, mapalad ang mga umaasa at nagiging tapat sa ating Panginoon. Mapalad. Sabi po sa Deuteronomio 7 verse 9, alalahanin ninyo na si Yahweh ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya, at ipinadaraan niya ang kanyang at ipinadaraman niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 salinlahi. Ika-1,000 salinlahi. Ang dami-dami, ang tagal-tagal, hanggang sa dulo ng mundo.
Hindi ko maintindihan yung ika-1,000 lahi na yan. O, di ba? Tapat ang ating Diyos sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya. Ayan. Lagi po natin tandaan yan. Ipinadarama yan sa atin ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Kagaya ngayon, kung iisipin, maraming tao ang sinasabi, hirap na kami kasi wala kami trabaho. Hirap na kami kasi ganito. Pero pag sa Diyos ka umasa, una mo maisip, Lord, maraming salamat. Hanggang ngayon buhay kami. Lord, maraming salamat. Kasi hanggang ngayon kumakain kami. Wala kami trabaho, Lord, pero hindi kami nagkukulang. Nagkasakit ako, Lord, pero pinagaling mo ko. Diba? As long as tayo ay andun pa rin yung init ng pag-ibig natin sa Kanya. Andun pa rin yung pagsunod natin sa Kanyang mga salita. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Higit ang blessing na katanggapin natin kung tayo ay mananatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen. Parang yung ano lang yan nanay o magulang sa anak. Magulang sa anak. Kung ang anak ay nagpapakita na kahit pinapagalitan mo siya para sa ikabuti niya, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob. Tayo mga magulang, anong ginagawa natin sa kanila? Lalo natin silang minamahal. Lalo natin silang mamahalin. Kung may hinihingi sila, ibibigay natin kasi sila hindi nagpapakita na nagbago na sila kasi may mga panahon na napapagalitan natin sila, nasasaway natin sila. But still, andun pa rin. Andun pa rin ang kanilang pagmamahal sa kanilang magulang. Dahil alam nila na sa ikabubuti nila yun. Yan. Ang magulang ay laging tapat yan sa kanyang mga anak. Lalo na ang ating Panginoon. Sa Kanya nanggaling ang buhay natin. Siya ang nagligtas sa atin. Manatili tayong tapat sa Kanya. Kung paano tayo nangako noon, hanggang ngayon dapat ay ginagawa natin yan. Lahat ng mga inuutos niya sa atin, gagawin natin yan. Maging tapat tayo sa Kanyang mga salita. Di ba yung nakaraan nating lesson, may vow tayo sa Kanya? Maging tapat tayo doon. Ayan, dahil ang ating Diyos, hindi siya nagbabago. So, para manatili tayong tapat sa Kanya, alalahanin lang natin yung katapatan ng Diyos sa atin. Minahal niya tayo kahit noong araw, hindi tayo kaibig-ibig. Binigay niya ang buhay niya sa atin, para sa atin, dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Hindi siya nag-isip na ililigtas ko kayo, babayaran niyo ako ng buhay niyo rin. Ang hinihingi lang ng Panginoon ay maging tapat lang tayo sa Kanya. Dahil siya ay forever faithful sa atin. Sabi nga, hanggang sa 1,000 salinlahi, mananatili ang katapatan ng ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Napakasimple lang ang hinihingi ng Panginoon. Awitan natin siya ng mga himno at papuri. Ang number 2 ay panghawakan natin at kumapit tayo doon sa kanyang mga pangako. Ayun sa pag-asa na binibigay niya sa atin. At
manatili din tapat sa Kanya. Sapagkat siya ay tapat sa atin. So ngayon, pag ginawa mo yan, sige, pag ginawa natin lahat ito, ano ang magiging resulta nito? Number one kasi may number 2 eh. God will richly bless the faithful one. God will richly bless the faithful one. Okay. Pagpapalain tayo ng lubos ng Panginoon. Lahat tayong mga tapat sa Kanya. Pagpapalaing lubos. Hindi konti lang, kundi pagpapalain tayong lubos. Sabi nga po sa Kawikaan 28 verse 20a, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Mananagana sa pagpapala. Ayan. Napakalinaw po niya na. At number 2 result ng kapag tayo manatiling tapat sa ating Panginoon, God will give us eternal life. God will give us eternal life. O, alam na natin yan. Ibigay sa atin ng Diyos ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kung mananatili tayo tapat sa Kanya. Yan. Pero kung medyo nagdududa-duda ka na, medyo nanlalamig-lamig ka na, hanggang sa mawala ka na nga sa kamay ng Diyos, nawala na ang pananampalataya mo, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung nanlamig ka at biglang dumating ang Panginoon, paano ka? Hindi mo pwede sabihin na, Lord, sandali lang ha. Hintayin mo ko, Lord. Kasi medyo inaayos ko sarili ko. Hindi po. Manatili kang tapat sa salita ng Diyos. Manatili ka na maging faithful ka. Hindi ka mag-alinlangan sa kabutihan ng ating Panginoon. For sure talaga, makukuha mo ang blessing na yan ng Lord na buhay na walang hanggan sa langit. Kapatid, buhay na walang hanggan sa langit. Sabi nga po sa Pahayag 2 verse 10, manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Nakasulat yan po sa Biblia. Pangako ng Diyos yan. Gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan kung mananatili tayong tapat sa ating Panginoon hanggang kamatayan. Ayan. Hanggat tayo may hininga, manatili tayong tapat sa ating Panginoon. Amen po. Sabi nga po, kung tayo mananatiling tapat sa Diyos, ay tatanggapin natin ang korona ng buhay. Korona ng buhay. Ayan. So, bilang pagtatapos po, mga kapatid, isa-puso po natin ang panawagan sa atin. Panawagan sa ating mga anak ng Diyos. Sa puso po natin ito at gawin natin. Sabi po, manatili kayong tapat sa Diyos. Mahalin ninyo siya at pasalamatan ang kanyang walang hanggang katapatan. Marunong po tayo dapat magpasalamat sa kanyang katapatan. Mahalin natin ang ating Panginoon. Yun lang. Mahalin natin siya. Kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang kanyang mga salita.
hindi tayo magbabago. Hindi natin kalilimutan ang kanyang mga pangako. Ayan. Sabi nga po sa awit 31:23, mahalin si Yahweh ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Ang ganda ng una, no? Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. Okay. Anong parusa sa mga hindi tapat? Siyempre, imbis na bigyan ka ng buhay na walang hanggan sa langit, walang buhay na, wala hanggang buhay sa doon sa kailaliman. So, dapat huwag tayo mapunta doon. Manatili lang tayo tapat, mga kapatid. Manatili tayong tapat sapagkat ang ating Diyos ay forever faithful. So, dyan po natatapos ang ating pag-aaral. Medyo maikli pero punong-puno po ng pag-ibig ng ating Panginoon. Pag-ibig pa rin. Pag-ibig na umaapaw. Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos na hindi nagbabago. Dahil ang kanyang katapatan ay forever. Sabi nga, hanggang sa 1,000 lahi. Walang katapusan, mga kapatid. So, purihin ang Diyos, mga kapatid. At nawa ay may sa puso natin yung lesson na ito, may pamuhay natin. Napakasimple naman eh. Napakasimple. Sumunod lang tayo. Huwag magbago-bago ng isip. Kung paano mo tinanggap noon ang Diyos, ang kanyang mga salita, dapat hanggang ngayon ay nasa atin pa rin yan. Yan ang pagiging tapat sa ating Panginoon. Remain faithful. Manatili tayong tapat sa Kanya. Amen po. Purihin ang Diyos. Purihin ka, O God. Hallelujah. Hallelujah. So, tayo po ay magbabasa ulit ng Psalm 91. Kung mahal natin ang Diyos, magtiwala lang tayo sa Kanya. At itong Psalm 91 ay awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sabay-sabay po nating basahin. Sige po. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, Mugkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang, pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusog, pagsapit ng araw. Ni saan na pa man darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaanmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Kay nagmamasid at sa panunood, iyong mamamasdan, iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Pagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mo mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di maabot ni ika'y mapahamak at walang daratal.
kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maaano sa mga serpiente tiyong mapapangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Napakaganda po ang nilalaman ng awit 91. Ito'y punong-puno ng pagtitiwala sa ating Panginoon. So, tayo po ngayon ay dumako na sa closing prayer. Tayo po ay muling pumikit. Labi natin ang kabutihan ng ating Panginoon. O aming Diyos na napakabuti, maraming salamat Panginoon na sinamahan mo kami Lord sa aming pag-aaral na ito. Alam namin Panginoon ang mensahe mo ay para sa aming lahat, na manatili kami tapat sa iyo Lord kahit na anumang panahon, kahit na in good times or bad times, maging tapat pa rin kami sa iyo Panginoon, sapagkat ikaw kahit kailan hindi ka nagbago. Ang katapatan mo Lord ay hindi nagbago Panginoon. Kaya maraming salamat O God. Palain mo Lord ang mga anak mo sa Mandarin Bible Cell. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang mga anak mo sa Adilin Extension Bible Cell. Ano man po ang dinidesire ng kanilang mga puso, Panginoon, ay ipagkaloob mo sa kanila. Kung sino man, Lord, ang mga nanlalamig o nanghihina sa kanila, dala ng mga problema, mga pagsubok, patuloy mo, Lord, na itaas ang antas ng kanilang pananampalataya, Panginoon. Ipadama mo sa kanila, Lord, ay iyong katapatan, na kahit gano'n ang kalagayan nila, ikaw ay nanatiling tapat, na lahat ng mga pinangako mo, Lord, ay gagawin mo para sa amin lahat, Panginoon. Kung sino man po ang mga may sakit, pagalingin mo, Panginoon. Ikaw aming pinakamagaling na manggagamot, Panginoon, wala nang iba. Kaya we declare healing, Lord, sa lahat ng mga may sakit, sa mga anak mo, sa dalawang Bible cell na ito. At sa oras na ito, Panginoon, isama namin sa aming panalangin, Lord, si Brother Eric Mendoza. Si Brother Eric po ay taga-music ministry, kung kilala niyo po. Panginoon, hinihiling namin, Lord, na kumilos ka sa buhay niya. Sabi mo nga, Lord, kanina, can make a way when there seems to be no way. Siya po ay sinabihan na may stage 4 cancer, pero hindi kami, Lord, naniniwala na hanggang doon lang yun. Gagawa at gagawa ka, Lord, ng paraan para siya pagalingin, Panginoon. Kumilos ka, Lord, sa buhay ni Brother Eric. Kung yung patay, Lord, kaya mong buhayin. Yung mga hindi nakakalakad, Lord, for so many years, 38 years, napalakad mong Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Kay Brother Eric, Panginoon, ay kayang-kaya mong gawin ito. Kaya, Lord, maraming salamat. Inaasahan namin, Lord, na ikaw ang magpagaling sa kanya. Kung ano man yung mga procedure na gagawin sa kanya, Lord, yung chemotherapy niya, Panginoon,
may magawang maganda ito para sa kanya, Panginoon. And we pray, O God, na mag-provide ka para sa mga gastusin nila. Dahil si Sister Mimi lang, Lord, ang nagtatrabaho para sa kanila. I-comfort mo, Lord, ang pamilyang ito. Ang kanyang mga anak, maliliit pa, Lord. I-comfort mo sila lahat. Ipadama mo, Lord, ang iyong pag-ibig sa kanila. Huwag silang manghina, bagkus lalo sila magpalakas sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon, na makapagpagaling sa Kanya. You can make miracles, Panginoon, sa amin lahat. Lord, maraming salamat. Pagpalain mo, Lord, ang mga anak mo na makapanood ng video na ito. Palain mo sila, Lord, mula ulo hanggang talampakan sa lahat ng kanilang mga needs, Panginoon. Yung mga nag-online selling, Panginoon, yung mga nagluluto para ibenta, Panginoon, lalo mo pagpalain, O God, for your glory, para makapagbigay din sila, Lord, para sa iyong gawain. Maraming salamat, Lord, yung mga nagtatrabaho sa bahay, Lord, work from home. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Patuloy silang magkaroon ng trabaho. Palakas sila, Panginoon, palakasin ang kanilang mga katawan. For your glory, Panginoon, na meron kaming Diyos na nagpapalakas sa amin. Maraming salamat, O God. Maraming salamat, Panginoon. Dumating man, Lord, ang Pasko. Ikaw pa rin, Lord, ang aming Diyos na aasahan. Ikaw ang magiging sentro, Panginoon, kung ano mang meron sa amin. Kung ano man ang magagawa namin sa araw ng Pasko, Lord. Ikaw pa rin ang sentro sapagkat ang Pasko ay ikaw ang lahat ng may dahilan nito. Maraming salamat, Lord. And we pray na kung ano man, Lord, ang plano mo sa ganitong kalagayan namin, may pandemya pa hanggang ngayon, your will be done, Panginoon. Ikaw nakakaalam kung ano ang mangyayari, Panginoon, at bakit ito nangyayari, O God. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Purihin ang ngalan mo, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat na aming pasasalamat, ang aming pagsamba, Panginoon. Sa iyo lamang namin ibibigay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ilang araw na lang po, mga kapatid, ay Christmas na. Merry Christmas ulit sa inyong lahat. Kung pwede nga lang po, mamasko sa inyo, isa-isahin ko kayo puntahan. Pero, di ba sabi nga, yung mga may edad, yung mga senior citizen, lalo na kung mga lagpas 65 na, tumigil na lang sa bahay. Stay at home lang muna tayo, mga kapatid. Huwag nating ipilit. Huwag tayo sumabay sa sanlibutan. Stay at home lang po tayo. Makinig tayo sa sinasabi ng mga kinaukulan. Dahil sila nakakaalam kung ano makakabuti para sa ating lahat. Iwasan natin maglabas-labas nang wala namang katuturan. Mas safe po sa bahay. Wala tayong na-encounter na kung sino-sino. Kilala natin lahat ng mga kasama natin sa bahay. Alam natin ang mga malulusog ang ating mga katawan. Pag lumabas tayo, baka may makatabi pa tayo dyan na may COVID pala, ay mas delikado pa. So, palagpasin natin ang Pasko na ganun lang. Ang Pasko naman talaga ay para kay Kristo. Yan. So, tis-tis muna yung mga gusto magbigay sa mga inaanak, itago na muna yan. Walang mga bata pupunta sa inyo para mamasko. Tabi muna yan. Paramihin na lang yan hanggang sa susunod na Pasko pag wala ng pandemic. Amen po.
Amen. So, hanggang dito lang muli. Pag ganito tayo, mabuti at may ganito tayo nga paraan. Kahit hindi tayo nakikita ng face to face, alam ko, ang mga spirit natin ay nag-uusap. Amen po. Ang pag-ibig natin sa isa't isa ay hindi nagbabago. Amen. So, bye-bye for now mga kapatid. Pagpalain kayo ng Diyos. Sumain niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. You Bye-bye. are faithful.